maraming paraan upang ang namayapana ay magparamdam. Ngunit minsan, hindi natin alam na siya nga ang nagpaparamdam. Kaya't pinapaliwalaan natin ang mga pahiwatig, ang mga pangitain. Isa na namang kwento ng kababalaghan ang ating sisimulan sa gabing ito. At pamamagatan natin itong mga paru-parong itim. Sa isa na naman, gabi na lagi. Wala naman sigurong nakakita sa akin. May mancha ang damit ko. Mabuti pa kabarin ko muna. Magdadahilan na lang ako kay Susie. Susie! Si Polding na ito! Buksan mo ang pinto! Susie! Polding, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinihintay. At bakit walang damit kang pang itaas? Mainit eh. Hinubad ko. Pawis na kasi ako eh. O ano nangyari sa lakad mo? May nahiraman ka ba? Kailangan bumalik na tayo sa ospital. Oo. Papasukin mo muna ako. Heto Susie. Hayan. Dalhin mo na ang perang yan doon sa ospital. Saan galing ang perang ito? Huwag ka na magtanong. Bayaran mo na yung kulang natin sa ospital para mailabas na natin ang anak natin. Saan nga galing itong pera? Tsaka bakit parang balisa ka? Wala. Nangutang ako. Nahirapan ako magpaliwanag. Nagmakaawa ako sa kanya. Todo ang paliwanag ko. Bago niya ako tinulungan. Nino! Sino nga nilapitan mo? Isang kaibigan. Kainuman. Susi, wag mo na akong usasain. Sige na. Pumunta ka na sa ospital. May lilinisin lang ako. Mas importante ba ang lilinisin mo kaysa ang samahan mo ako sa ospital? Hindi naman. Pero susunod ako agad. Mauna ka na. Bilisan mo. Oo, sige. Basta sumunod ka kagad, ha? Kailangan buhatin natin ang anak natin at nangihina pa yon dahil sa pagkakasakit niya. Oo, Susi. Kailangan banlawan ko mabuti ang t-shirt ko para maalis ang mancha. Baka pati ito, itapon ko na rin sa ilog. Walang dapat makaalam. Walang dapat makakita nito. Mula kanina umaga hindi pa nagawi rito ang nanay mo. Nasaan kaya yun? Ang sabi niya po kasi sa akin, susunod siya sa palengke. Maliligo lang daw siya. O baka nagkasali silang kayo. Siguro nga po, Aling Ella. Sige ho, pasensya na ho sa istorbo ha. O ayos lang, Arnold. O sige na, bumalik na sa palengke. At tiyak, naroon na yun. Ano ba itong nasa lubong ko? Isang grupo ng mga paru-paro? At kulay itim. Nakakatakot naman. At doon sila pupunta sa kumpol ng mga water lily dito sa ilog. Ano kayang meron na sa kumpol ng water lily na yun? Bakit ko ba pinoproblema ko pa ang mga yun? Kailangan ko nang bumalik sa palengke at baka dumating na yung mga suki namin ng isda at tahong. Baka bumili sila sa ibang mga tindera kapag wala ako rin sa pwesto namin. Aba, mahirap na kapag si inayang nagalit sa akin. Ano ka mo? Wala pa rin ang nanay mo. Aba, gabi na. Mag-aalas 12 na ng gabi. Kaya nga po, kahit delikadong bumaybay sa mga eskinita dahil napapaligiran po tayo ng ilog at madilim na,
Nilalakasan ko na lang po ang loob ko para magtanong po ulit sa inyo. Baka kasi dumaan rito si nanay habang nasa palengke po ako kanina. Wala, Arnold. Maghapon siyang hindi nagpakita sa akin. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Huli ko po siyang nakita, nagkakape. Oh. At pinauna niya po ako sa palengke at ang bilin sa akin. Hintayin po ang delivery ng isda at tahong. At susunod na lang daw siya. Dumating na ho yung delivery at nailatag ko na sa pwesto namin. Pero hindi pa rin po siya dumating. Ganun Kaya ba? bumalik po ako rito. At sinabi niyo nga, baka nagkasalisi kami pero hanggang sa naubos po yung paninda namin. At nakapagligpit na po ako sa palengke, hindi pa rin po siya dumating. Ako, baka may pinuntahan. Siguradong dadaan pa rin po yun sa palengke para magpaalam po sa akin. Aba, saan kaya nagpunta ang nanay mo? Aling Ella, hindi ko na ho alam kung saan siya hahanapin. Mabuti pa siguro i-report natin sa barangay. O, halika. Sasamahan kita. Halika. Opo kayo. Pasensya na't galing kami sa pagroronda eh. Okay lang po, Kapitan Tino. Ano ba ang sa atin? Ang nanay po ni Arnold, Oh. nawawala ho. Paano naman mawawala si Remy? Ang tanda-tanda na nung... Pero nawawala nga ho si nanay. Anong oras mo siya huling nakita? Kaninang umaga ho, sabay kaming nag-almusal eh. Kaninang umaga pala nariyan pa sa inyo. Uwi rin yung... Pero hindi ho ugali ni inay na umalis o pumunta kung saan na hindi nagsasabi sa akin kung saan pupunta. Baka naman nakipagkita sa boyfriend. May social media page ba ang nanay mo? Baka nakipag-eyeball at nahihiyang umamin sa'yo. Hindi ho ganun ang nanay ko. Wala siyang panahon po sa social media. Kapag wala ho siya sa palengke, narito po siya para maningil ng pautang. Teka, baka naman may nagalit sa kanya. Dahil sa paniningil niya sa pautang na sinasabi mo. At ano po? Ginawan siya ng masama. Yun. Kapitan Tino, hindi naman po siguro. Hindi naman yun ang nasa isip ko. Baka ikako pinagtaguan siya at hinahanap niya ngayon. Kaya gabi na, wala pa siya sa bahay niyo. Pero hindi pa rin po kikilo si nanay na hindi po nagsasabi sa akin kung ano po yung gagawin niya o kung saan po siya pupunta. Maghintay pa tayo hanggang bukas. Kapag hindi pa rin siya umuwi, magtatanong-tanong na tayo sa malalapit na barangay. Hindi po ba pwedeng umpisahan na natin siyang hanapin ngayon? Nag-aalala po ako kay nanay. Arnold, nasa edad na nanay mo, hindi siya pwedeng mawala ng basta na lang. Maghintay ka muna sa bahay. Ipanatag mo loob mo. Tiyak, uuwi rin yun. Susi, huwag mo munang buksan. Ano ba nangyayari sa'yo, Purding? Ilang araw ka nang parang takot na takot dyan. Wala. Kasi baka maniningil ng utang. Yung perang ibinigay ko sa'yo, utang. Inutang ko kay... Kanino mo nga inutang yun? Tao po. Ayan na. Tao po. May tao. Magtatanong lang. Sinamaalang namin si Arnold. Oh, si Arnold lang naman pala eh. Padaan nga riyan. Kung marang, haharapin ko yung nasa labas. Aba, teka. Pulis ang kasama mo, Arnold? Magandang araw. Ano hong atin? Kasi itong si Arnold, 2 araw nang hindi umuwi yung nanay niya. Baka po may nasabi sa inyo si nanay. Hindi kasi po nagpaalam sa akin. At ang huli po namin pag-usap nung nag-aalmusal kami. At ang sabi nga po niya, susunod na lang daw siya sa palengke pero hindi po siya sumunod. At 2 araw na pong nakalipas, wala po akong balita kung nasaan siya. Bakit dito ho ninyo hinahanap? Hindi naman. Nagtanong lang kami sa iba pang mga kapitbahay dyan. Oo nga Nagbabaka sakali na baka nakita nyo si Aling Remy. Ay, hindi ho. Hindi ho siya nagagawi rito. Pulding! Baka nakita mo si Aling Remy. Hindi. Sa iba na kamo sila magtanong. May ginagawa ako. Ay, pasensya na, Sargento. Hindi namin napansin si Aling Remy kung dumaan dito sa iskinita namin. Sige. Pasensya na rin sa abala. Pero kung makikita nyo siya, pagbigay alam nyo lang agad sa barangay.
Karaniwang kasing nawawala bata. Hindi naman ang isang may edad na katulad ni Aling Remy. Ay, oho, Sargento. Walang problema. Ay, sige ho, ha? Aasikasuhin ko pa yung anak namin, eh. Kagagaling lang sa ospital. Aling Susi, pakiusap lang po ha, kung may mabalitaan po kayo tungkol sa kay nanay, sabihin niyo lang po agad sa akin ha. Oh, magkape ka muna, Arnold. Hindi ka pa pala umuwi sa inyo. Salamat po, Kapitan. Wala naman po ron si nanay eh. Mas mabuti na pong dito po ako tumambay sa barangay hall. Para kung sakali pong mayroon na pong balita, malalaman ko po agad. Ang mabuti pa, iho, umuwi ka muna. Matulog ka muna sa inyo. Kung may mabalitaan kami, pupuntahan ka namin agad. Pero, Kapitan, Sige na. Ubusin mo na yung kape mo para mainitan yung sikmura mo. Tapos umuwi ka muna, ha? Magpahinga ka. po, Kami na magpapalo up sa paghahanap sa nanay mo. Huwag ka masyadong mag-alala. Uuwi rin yun. narito na naman ang mga paru-parong itim. Sinasalubong ako. At lumagpas na naman sila sa akin. Ayun. Huminto na naman sila sa kumpol ng mga water lily. Ano kayo yung mayroon doon? Hindi naman ako pwedeng lumusong dun. Maitim na ang tubig sa ilog na nakapaligid sa amin. Kaya nga maraming water lily. Makauwi na nga. Bakit ba lagi na lang sa akin nagpapakita mga paru-parong yun? Hindi kaya... Siguro dapat bumalik na ako sa barangay hall. Hindi ko naman talaga gustong mangyari yon. Hindi ko sinasadya ang lahat. Pambihirang buhay ito. Sana walang makadiskubre. Sana kainin na siya ng lumot at tuluyang matunaw. Tamang-tama. Walang tao rito. Dito ko nakikitang itinatago ni Remy ang mga pera. Sino ka? Bakit mo binuksan ang pulding? Ano ginagawa mo sa loob ng bahay namin? Teka lang, Remy. Magpapaliwanag ako. Huwag ka munang magalit. Magnanakaw ka! May plano ka magnakaw! Hindi, Remy. Nagkakamali ka. Mahiya ka! Aray, sandali. Pakinggan mo muna ako. Ay, pakinggan, hayop ka! Magnanakawan mo kami! Akala mo siguro hindi kita lulubunan, no? Tama na, Remy. Mahiya ka! Tama na. Anong gagawin mo, ha? Tama na sa akin. Alis ka rito! Ipapapulis kita! Ipadadampot kita! Tama na sabi. Tama na, Remy. Tama na. Pinilit mo ako, Remy. Hindi ko yung gustong gawin. Pera lang ang pakay ko. Gipit na gipit kami ni Susie. Hindi mo ako dapat tinulak. Hindi mo sana ginawa yung bagay na yun sa akin. Tao po! Sino yun? Hindi ko kilala ang boses na yun. Tao po! Pulis ito! May nahanap kami. Magtatanong lang. Hindi. Hindi nila ako dapat makita o makausap. Tao po, tao! Kailangan makaalis ako rito. Kailangan makalayo ako. Tao po! Walang nagbukas ng pinto. Kanino kaya natin pwedeng itanong kung saan nakatira si Arnold? Bumalik na lang kaya tayo doon sa kapitan ng barangay. Malamang nandun yung hinahanap natin. Oo nga. Diba? Wala kasi siya binigay na larawan ng nanay niya eh. Kaya kailangan isama natin siya sa ospital para kilalanin ang biktima ng hit and run na nakakonfine doon at comatose ngayon. Ngayon ko lang ito napansin. Dahil sa abala ako sa paghahanap kay nanay, hindi ko napansing sira ang lock nitong cabinet. Ha?
wala itong laman. Dito itinatago ni inay ang mga perang ipinapautang niya. Pati ang bayad ng mga nangutang sa kanya. Dito rin niya ibinabalik bago niya i-deposito sa bangko. Nawawala si nanay. At nawawala rin ang pera niya. Dapat ko itong sabihin kay Kapitan Tino. Ito na ang dali nyo sa presinto. May kopya kami na larawan ni Remy. Ay, mabuti naman para maipaskil na namin ito sa presinto. At ito naman yung mga impormasyon tungkol kay Arnold. Number ng telepono, pati address niya. Okay, makakatulong na ito. Pero kailangan na namin siyang puntahan. Ay, oo nga pala. Yung tungkol sa babaeng biktima ng hit and run. Oo, pero base rito sa ibinigay mong larawan ni Remy, mukhang hindi siya yung babaeng nasa ospital. Ha? Hindi na namin siya kailangang isama sa ospital, pero gusto pa rin namin siya makausap. Baka may nakaaway yung nanay niya na dapat naming imbestigahan. Ano ba itong mga paru-parong itim? Sinalubong na naman ako. At kapag sinusundan ko sila ng tingin, doon uli sila humihinto sa lugar na kung saan makapalang water lily. Ano bang ibig sabihin nito? Ano ang gustong sabihin sa akin ng mga paru-parong itim? Makabubuting sabihin mo na rin yan sa mga polis, Arnold. Baka talagang kailangan na nila mag-imbestiga. Kasi nawawala nga ang nanay mo. At nawawala rin ang perang ginagamit niya sa negosyo. Baka dinukot siya at tinangay rin ang pera niyo. Opo, Kapitan. Pero may isang bagay pang gumugulo sa isip ko. Ano yun, Arnold? Tuwing uuwi ho ako sa amin, Oh, sinasalubong ho ako ng mga paru-parong itim. anong ibig sabihin nun? Hindi ko rin po alam. Pero palagi silang humihinto sa paglipad. Sa isang kumpul po na water lily. Doon po sa gawin ng ilog kung saan makapal po ang water lily. Okay, Arnold. Na-file na namin sa police report ang tungkol sa nawawalang pera, ano? Maghintay na lang tayo ng update kung may nakakitang pumasok sa bahay nyo o kung may makikitang kakaiba sa kuha ng CCTV na malapit sa lugar nyo. Ha? Kailan ko ho pwedeng makita yung CCTV? Actually, magkakandak pa lang kami ng investigasyon para sa paligid nyo, ano? Ah. Ipagdasal mong may CCTV na aabot ang kuha sa lugar nyo. Sargento. At kung meron nga, ha? Agad naming ipapareview, ha? Baka makita ron kung may taong nanggaling sa bahay nyo, maliban sa nanay mo. Ha? At makikita rin natin kung saan pumunta. O sumakay yung nanay mo bago Oo. siya nawala. Opo. Ha? Salamat po. Naintindihan Pero mo ba? Sarge, yun pong tungkol sa paru-paro. Arnold, hindi kami nag-iimbestiga ng walang sapat na dahilan. Paru-paro. Pero nawawala ang nanay ko. Teka, iniisip mo bang nasa ilalim ng water lily ang nanay mo? Hindi Ha? po. Ayaw kong isipin na Na ano? may nangyaring masama po sa kanya. Oo, pero... Pero baka ano? may Ano? Ano? mayroong Mo. pong ibig sabihin. Ha? Baka merong bagay ro na makapagtuturo kung nasaan si nanay. Pero ang mga paru-paro, gusto mong imbestigahan namin ang water lilies dahil sa paru-paro? Pero malakas po kasi ang kutob ko na may gustong ipahiwatig sa akin ang mga paru-paro. Teka. Sarge, Gusto mong puntahan namin yung lugar na hinihintuan ng mga paru-paro? Ha? Pagkatapos ano? Paano kung wala na yung mga paru-paro? Paano kung nagkataon lang palang lahat? Anong gagawin natin? Ano nga eh? Sagutin mo ako, Arnold! Ano? Sarge, Anong gagawin natin kung wala na doon ang mga paru-paro? Ha? O sige, Arnold.
para tumigil ka na sa kakulitan sa amin, tungkol sa mga paru-paro. Sasamahan ka namin. Hahanap tayo ng taong pwedeng lumusong sa ilog. Pero, kapag walang nagpakitang paru-paro, ititigil na natin ang kalokohang sinasabi mo, ha? Opo, Sargento. Ha? Salamat. Pasensya na po, ha. Talaga lang napaulit-ulit na nagpapakita sa akin ng paru-paro. At nangyari lang ito, simula po nang mawala si nanay. Pulding, ano yan? Susi, magdadala ako ng ilang damit. Pupunta muna ako sa kamag-anak ko sa baler. Bakit? Alam mo naman kailangan kita rito. Walang hahalili sa akin sa pagbabantay sa anak nating may sakit. Okay na si Nene. Tinatapos na lang niya yung pag-inom ng antibiotics. Kumpleto naman siya sa gamot. Pero kailangan natin maghanap buhay. Babalik na ako sa pananahi. Mapapagalitan na ako ng amo ko. Humingi kasi ng tulong ang pinsan ko. Sandali lang ako sa baler. Kailan ka babalik? Aalamin ko lang kung ano yung emergency. Tapos, uuwi rin agad ako. Nakapagtataka naman, Pulding. Biglang-bigla ang lahat. Nabigla rin kasi ako, Susi. Pero pangako, babalik ako. Babalikan ko kayo ni Nene. Tulungan ninyo ko. Tita Remy? Nasaan ka? Pakita ka sa akin. Tulungan ninyo ko. Tita? Tulungan ninyo ko. Tita Remy? Bakit po ganyan ang itsura niyo? Duguan kayo at... Unti-unti siya nawawala. Tita! Tita Remy! Tita! 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 Panaginip? Isang panaginip ang lahat. Pero, napakasamang panaginip. Duguan si Tita Remy. Bakit kaya? May nangyari kaya sa kanyang masama? Tita Remy? Topo! Tita, si Reyna po ito. Tita Remy. Tita. Oh, Ineng. Sino ka ba? Walang tao riyan. Pamangkin po ako ni Remy. Kapatid po siya ng tatay ko. Wala siya riyan. Ilang araw na siyang nawawala. Nawawala? Oo. Yung pinsan ko po, si Arnold. Naroon sila sa ibaba ng tulay. Doon, sa bukana ng ilog. Sila? Sino pong sila? Mga pulis at taga-barangay. Halika. Ano? Sumunod tayo sa kanila. Hindi ko rin alam kung bakit sila naroroon eh. Kumusta? Ano? May nakakapa ba kayo sa ilalim ng water lily? Wala sa rento. Wala sa rento, wala! Basura to eh. Teka. May makapal na kung ano rito eh. Parang kumot. May nakabalot sa kumot. Ang bigat. Okay dyan. Lumusong na rin kayo sa ilog. Tulungan niyo siyang maiahon yung nakakapa niya sa ilalim ng water lily. Tumulong na rin tayo. Bilis. Sige na. Diyos ko, ano kaya yung mabigat na nakabalot sa kumot? Sana naman. Sige. Magtulungan natin iangat sa tubig. Ang bigat. Isa. Dalawa! Hindi. Ano ang bagay na yan? Ano ang nasa loob ng kumot na yan?
natin kung ano pa may kayo. Teka, may pinagkakagulo sa gilid ng ilog. Halika, bilisan natin. Halika. Boses ni Arnold yun! Kung gano'n natagpuan na si Remy. Arnold! Oh, hindi! Rena, sino yung natagpuan sa ilalim ng water lily na nakabalot sa kumot at patay na? Arnold! Napanaginipan ko siya! Humihingi siya ng tulong! Duguan! At humihingi ng tulong! Sinabi niya ba sa'yo kung sino ang gumawa nito sa kanya? Hindi! Hindi, Arnold! Bigla siya nawala! Kaya ako napasugod dito dahil sa aking panaginip. Parang totoong ang nakita ko. Yung pala! Talagang may nangyari kay Tita Remy. Oh, Diyos ko! Bakit? Paano ito nangyari? Arnold, nakikiramay kami. Salamat po. Sana mahuli na kung sino man ang gumawa nito sa nanay mo. Sana nga po, huwag siyang patahimikin ng konsensya niya. Anong sabi ng mga pulis? Wala pa po eh. May isang CCTV na nakatutok sa eskinita namin. Pero hindi naman pala nare-record ang nakikita sa CCTV. At wala rin namang nagbabantay sa camera ng CCTV. Iyon po sanang makatutulong para makita man lang kung sino ang gumawa nun. Kung lumabas ba ng bahay si nanay bago ito nangyari. O kaya may ibang taong nakapasok sa bahay namin. Walang konsyensya ang taong gumawa nito. Pero natitiyak ko, Arnold, parurusahan siya ng Diyos. Hindi siya matatahimik. Kumusta na kaya ang aking mag-ina? Hindi ko masabi kay Susie na hindi na ako uuwi. Na hindi na ako makakabalik sa lugar namin. Hindi ko sinasadya ang lahat. Hindi yun dapat nangyari. Gising. Gumising ka. Ha? Sino ka? Hindi mo na ako nakikilala. Hindi. Nasaan ka ba? Magpakita ka sa akin. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Ginawang paano? Ang ginawa mo sa akin. Ha? Remy? Duguan ka? Buhay ka? Buhay ka ba? Oo, buhay ako. At gagawin ko rin sa iyo ang ginawa mo sa akin. Hindi! Hindi! Wag, Remy! Danasin mo ang dinanas ko. Pinahirapan mo ko hanggang sa aking huling hininga. Tama na! Tama na! Kumusta na si Arnold? Hindi ko ho siya makausap. Kung hindi umiiyak, tumatango lang sa mga tanong ko. Paano si Remy? O kailan ililibing? Hindi ko pa ho alam, Aling Ella. Kawawawan naman ang pinsan mo. Ano kaya nangyari? Sinong demonyong gumawa nito kay Remy? Hindi ko rin po masasagot yan. Ang huling kita ko po kay Tita Remy noong napanaginipan ko siya. Oh, At totoong nakapangingilabot ang itsura niya sa aking panaginip. nakapangingilabot talaga ang nangyari sa kanya. Abe, biruin mo dito mismo sa lugar namin sa pinatay. At
wala man lang nakakita. O kaya nakarinig ng paghingi ng tulong. O kaguluhan sa bahay nila. Nakapagtataka talaga. Walang nakaalam ng nangyari kay Remy. Kapitan Tino, mahirap mag-imbestiga. Wala tayong clue kung may nakaway si Aling Remy na pwedeng mag-isip na gawan siya ng masama. Oo nga, Sarento. Wala namang nakakaaway si Remy dito sa barangay namin eh. Katunayan, takbuhan pa nga siya ng mga nagigipit. Bakit? Nagpapautang si Remy. Sabi nila, maliit lang naman ang interes kaya maraming lumalapit sa kanya. Sa tingin mo, Kapitan, meron siyang tinanggihan na... Hindi ko alam. Hindi ko masasagot yan. Pero walang forced entry sa bahay nila. Kung sino man yung pumatay sa kanya, ang pakay niya yung perang nawala sa cabinet ng mag-ina. Pero malamang, kilala siya ni Aling Remy. Iyan din ang naisip ko, Sarento. Katukin mo kaya yung malalapit nilang kapitbahay. Subukin mong alamin, Kapitan, kung sino yung bigla na lang nawala o umalis. Oo, pwede nga. Hayaan mo't ngayong gabi gagawin ko mismo yon sa pagroronda namin. Kakatukin ko ang lahat ng naninirahan dito. Malapit sa bahay ng mag-inang Remy at Arnold. Tulungan ninyo ako. Tita Remy? Nasaan ka? Nahihirapan ako. Hindi ako makahinga. Tita Remy? Hindi. Si Tita. May lalaki sumasakal sa kanya. Bitiwan mo siya! Bitiwan mo si Tita Remy! Bitiwan mo! Bitiwan mo sabi siya! Bitiwan mo! Bitiwan mo si Tita! Hindi! Hindi. Panaginip. Nagpakita na naman si Tita sa panaginip ko. Tita, paano kita tutulungan? Ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa akin. Paano kita tutulungan? Siguro gusto na rin ni Remy na ilibing na siya. Pero hindi po, Aling Ella. Sa tingin ko, naghahanap siya ng katarungan. Siguro gusto niya sigurong mahanap ang pumatay sa kanya. Pero paano? Nakita ko may lalaking sumasakal sa kanya doon sa panaginip ko. Pero nakatalikod dito sa akin. Hindi ko nakita ang mukha ng lalaki. Paano nga kaya? Nako, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo Natatakot na po akong umidlip. Baka makita ko na naman si Tita Remy. Pero baka sa panaginip, ipahiwatig niya kung sino ang pumatay sa kanya. Ayoko na po, Aling Ella. Sana kay Arnold na lang siya magpakita. Hindi ko na talaga kaya. Baka sa susunod, hindi na ako magising sa sobrang takot na nararanasan ko. Sarento, pwedeng dito tayo magsimula. Sige, Kap. Ikaw ang makipag-usap. Tao po. Si Kapitan Tino ito. Tao po. Nako, Kapitan. Oh. Pasensya na po Maaga ako nakatulog May problema po ba? Bakit may kasama kayong pulis? Mangungumusta lang, magtatanong. Tungkol saan? May umalis ba rito sa pamilya mo? May biglang nagbakasyon? Nako, wala.
Sino naman na magbabakasyon sa amin? Sa pambili lang ng pagkain kinukulang kami. Panggastos pa para sa bakasyon. Naku, kompleto kami ng mga anak ko, Kapitan. Si Asyong, ang mister ko, mamayang madaling araw pa uuwi. Naka-duty siya sa bangko bilang gwardya. Ganun ba? Opo. Salamat po sa pakikipag-cooperate, ha? Pasensya na ho sa abala. Okay lang po. Kapitan Tino, para saan Ang po ba pagtatanong, police investigation kasi. Ella. Hindi ko pwedeng ipaliwanag sa iyo pero sige na. Matulog ka na uli. Opo, sige po. Ipagpapatuloy na lang namin ang pagtatanong, ha? Sandali lang. Gabing-gabi naman ko. Pulis? Oh, Kapitan Tino. Bakit po? Magandang gabi sa iyo, Susi. Magandang gabi ho, Mrs. Magtatanong lang. Tungkol saan? Narito bang asawa mo? Inaalam lang ho namin kung may biglang nagbakasyon o umalis dito sa barangay. Bakit ho? Gusto lang naming malaman, Susi. Narito ba si Pulding, ang asawa mo? Pakigising nga. Gusto lang naming makausap. Pero... Oh, bakit hindi ka makasagot? Pasensya na at nakaabala kami sa pagtulog nyo, ha? Sandali lang naman ito Oo nga ho. Gusto lang naming matiyak na narito si Pulding. Pero, yun nga ang problema, Kapitan Tino. Anong problema? Ha? Ano yung sinasabi? Ba't parang natitigilan ka, Susi? Ano sinasabi mong problema? Umalis si Pulding? Opo. Ilang araw na nakalipas, buhat nang umalis siya. Saan ho siya nagpunta? Sa Baler, sa probinsya ng pinsan niya. Oh. Biglaan raw, emergency. Kailan daw babalik? Hindi sinabi. Basta babalik naman daw siya. Tutulungan lang daw niya yung pinsan niya. Sarento. Pwede bang pakibigay mo sa amin yung eksaktong address ng pinsan niya dun sa Baler? Hindi ko alam, Sargento. Hindi pa ako nakakarating doon. Ngayon ko nga lang naisip na parang wala naman siyang kamag-anak sa Baler. Salamat, Susi, ha? Kapag umuwi siya rito, sabihin mo agad sa amin, ha? Bakit ho? May nagawa bang kasalanan ng asawa ko? Mrs., siya lang ang makakasagot sa tanong niyo. Ang mahalaga, makausap namin siya para matiyak kung ano talaga ang dahilan ng biglaan niyang pag-alis dito sa inyong lugar. Kung iniisip ninyong may kinalaman siya sa nangyari kay Remy, hindi yun magagawa ni Pulding. Mabait ang asawa ko. Mahilig siya sa inuman. Pero hindi mamamatay tao si Pulding. Maniwala ka, Kapitan Tino. Hindi magagawa ni Pulding na pumatay. Mabait ang asawa ko. Susi, hindi naman namin sinasabing si Pulding nga ang may sala. Ang gusto lang naming malaman kung saan talaga siya nagpunta at bakit bigla siyang umalis dito sa ating barangay. Sinabi ko na nga, Kapitan, ang dahilan niya. May biglaang emergency dun sa pinsan niya. Kailangan daw tulungan niya. Saan kaya sa Baler? Yun ang hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko talaga alam kung saan siya sa Baler pumunta. Paulit-ulit siya nagpapakita sa panaginip ko, Arnold. May lalaking sumasakal sa kanya. Yun ang findings ng mga nag-iimbestiga. Sinakal muna si nanay bago sinaksak sa leeg at dibdib. Siniguro niyang hindi mabubuhay si nanay. Demonyo siya. Sana kinuha na lang niya yung pera sa cabinet. Bakit kailangan niya pang patayin si nanay? Arnold. Sana magpakita rin sa akin si nanay. Hindi mo gugustuhin makitang itsura niya. Duguan siya. Pena, kahit ano pang itsura niya, gusto ko siyang makita. Kahit sa huling pagkakataon. Kahit sa huling pagkakataon.
Tama na. Tigilan mo ng pagpapakita sa akin. Ayoko nang malala ang nangyari. Biglang nagkaroon ng hangin. Saradong-sarado ang kwartong ito. Hindi kita patatay. Remy! Hindi! Nakikita ko siya! Nasa harapan ko siya! Kailangan ko ng katarungan. Hindi kita patatahimikin. Tama na! Tingnan mo na ako! Hindi ko yung sinasadya! Huwag ko lalamit! Layuan mo ako! Lumayo ka sa akin! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Nay, ito na ang huling pagkakataong makikita kita. Baunin mo ang pagmamahal ko at umasa ka. Hindi ako titigil hanggat hindi nahahanap ang pumatay sa'yo. Lakasan mo loob mo, Arnold. Kung hindi mo pa kayang umuwi sa inyo, matapos ilibing ang nanay mo, doon ka muna sa barangay hall. Pasasamahan kita sa ating mga tanod. Kaya ko na po, Kapitan Tino. Mas mabuting umuwi na muna ako sa amin. Dahil maraming bagay po akong dapat ayusin. Para pagkatapos, matutukan ko po yung paghahanap sa pumatay kay nanay. Naintindihan kita, hijo. Hindi siya matatahimik. Alam kong hindi siya patatahimikin ni nanay. Susie, buksan mo ito. Susie. Pulding! Salamat! Umuwi ka na! Huwag kang maingay. Baka marinig ng kapitbahay na narito ako. Bakit? Papasukin muna ako. Pulding, hinahanap ka ni Kapitan Tino. May kasama siyang pulis. Paano nila nalaman? Nalaman ang alin? Susie, ano ba ang sinabi nila sa'yo? Wala silang sinasabi. Basta hinahanap ka nila. Kapag umuwi ka raw, ipaalam ko kagad sa kanila. Kung ganon, hindi nila alam. Ang ano nga? Ano bang sinasabi mo? Pulding? May nagawa ka bang kasalanan? Susie, meron. Isang napakalaking kasalanan. Dito na muna ako titira hanggang maka 40 days si Tita Remy. Salamat, Reyna. Kailangan ko nga siguro ng kausap. Dahil kung hindi, baka mabaliw ako sa kaiisip sa nangyari kay nanay. Hindi ko man lamang siya natulungan. Hindi ko man lamang siya naipagtanggol. Hanggang ngayon, Arnold, hindi ko matanggap na nangyari yung kay nanay. tama na, Arnold. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung narito ako, hindi yun mangyayari sa kanya. Kung narito ako, sana naipagtanggol ko siya. Sana buhay pa siya. Dapat buhay pa si nanay. Dapat buhay pa siya. Dapat buhay pa si nanay. Arnold! Tama na! Tama na! Hindi ko pa rin matanggap. Hindi ko matanggap na wala na si nanay. Hindi ko matanggap. Kapitan Tino, Oh, Susie, kasama mo si Pulding. Akala ko ba May ipagtatapat po ako, Kapitan. Ha? Ah, sige, sige. Maupo muna kayo. Pag-usapan natin, ha? Sige, makikinig ako. Pulding, sigurado ka ba? Susie, kailangang sabihin ko sa kanila ang totoo. Hindi na ako pinatatahimik ng konsensya ko.
Nakikinig ako, Pulding. Kapitan, gipit kami ni Susie. Na-ospital ang anak namin. Na-dengue siya. At kailangan niyang salidan ng dugo. Nasa panganib ang buhay ng anak namin. At wala kaming kapera-pera. Naisip kong nakawan si na Remy. Alam ko kung nasa ng perang ipinapautang niya. Alam ko marami siyang pera. Sino ka? Bakit mo binuksan ang pulding? Anong ginagawa mo sa loob ng bahay namin? Teka lang, Remy. Magpapaliwanag ako. Huwag ka munang magalit. Nanakaw ka! May plano ka magnakaw! Hindi, Remy. Nagkakamali ka. Walang iya ka! Pare ko! Sakit! Pakinggan mo muna ako! Walang pakinggan, hayop ka! Pag nanakawan mo kami, akala mo siguro hindi kita lalabanan! Tama na, Remy! Tama na! Tama na, sabi! Tama na, Remy! Tama na! Nagdilim ang isip ko. Nasakal ko siya. Nawalan siya ng malay. Nataranta po ako. Alam kong pag nagsing siya, magsusumbong siya. Kaya sinaksak ko po siya sa leeg, pati sa dibdib. Tapos, ibinalot ko po siya sa kumot at itinapon ko siya sa ilog kung saan maraming water lily. Inakala kong wala nang makakahanap sa kanya ron. Hindi sinasadya ni Pulding ang lahat. Pagnanakaw lang ang pakay niya, Kapitan Tino. Naiintindihan kong nagipit ka, Pulding. At alam ko rin, na-dengue ang anak mo. Pero may nagawa kang krimen. At sa umiiral na batas, kailangan mo itong panagutan. Opo, Kapitan Tino. Handa po akong humingi ng tawad kay Arnold. Nagsisisihan na po ang nagawa ko. Nagsisisi na po ako. Tinulog ng mga paru-parong itim ang pinagtapunan sa bangkay ni Remy. Kung hindi sa mga paru-paro, maaaring nalibig na ng tuluyan sa putik si Remy at naiwang namimigati si Arnold. Dito natatapos ang isa na namang kwento ng kamamalaghan na ating pinamagatang mga paru-parong itim. Sa isa na naman gabi ng magi.